Ayan sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain sa oras na ito. Ayan, walang iba kundi ang ating pagkikita ng ating Panginoon. Kaya ang bawat sa buhay na niyan ko na makinig, ito ng ating atensyon sa salita ng ating Panginoon at ihanda ang ating sarili sa pagtanggap ng kanyang salita. Ngayon, handag sa atin ni Pastor Roy. Pasalamatan natin ang ating Panginoon, palakpakan natin siya. Amen. Purihin ng Diyos. God is good. All the time, God is good. Yan. Gusto ko ito aking notes. Yan. Okay. Salamat sa Panginoon. God is good all the time. God is good. Meron yung reels na lagi niya sinasabing God is good. Sino ka ba doon na doon? Okay. Kahit na anong mangyari sa kanya, sabi niya, God is good all the time. Sister Nora, saan na yung pwede mo hiram yung cellphone mo? Okay? Salamat sa Panginoon. Nasa brother Miron yung cellphone ni Sister Nora. Ayan. Saan ba? Pero wala akong yan. Ayan. Salamat sa Panginoon. Maliit kasi itong sulat ng Bible. Hindi ko na makita eh. Kaya yun. Salamat sa Panginoon. Meron laging nagsasabi, God is good all the time. God is good. Okay? Bakit ba lagi kang nagsasabi, God is good all the time? God is good. Dumating time, pupunta sila sa gubat. Yan. At na-disgrasya siya. Putulin daliri niya. God is good pa rin. God is good ka rin. God is good. Na-disgrasya ka na. Yung pala mahuhuli sila ng isang tribo. At iaalay sila ngayon. No? Buti na lang, putol yung daliri niya, kaya hindi siya naalay. Kaya, salamat sa Panginoon, sabi niya gano'n. Naputulan ako ng daliri, kaya hindi ako naalay. Kasi kailangan buo yung katawan niya, alay. Napanood ko lang sa reels. Kaya purihin ng Panginoon. Kaya sa lahat ng pagkakataon na naman yung nangyayari sa buhay natin, mabuti man o masama, ipapasalamat natin sa Panginoon kasi may dahilan yun. Okay? God is good all the time. God is good. Kaya purihin ng Panginoon. Kaya dahil doon, sa lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ngayon, God is good all the time. Dapat tayong magsaya. Kaya sa umagang ito, nais kong mangusap sa paksang, rejoice in the Lord. Amen? Kung meron tayong mga Biblia, makibukas tayo sa aklat ng mga taga-Pilipos, chapter 4, verse 4. Yan, purihin ng Panginoon. Lagay tumayo at tayo'y magbasa ng banal na kasulatan sa aklat ng mga taga-Pilipos, chapter 4, verse 4. Amen. Okay, sabay-sabay tayo magbasa. Sabi rito, meron ako palagi. Pero kung kaya magbasa sa Bible, ang sabi rito, magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa umagang itong mapagpala na iyong binigay sa amin sa paghintulot na kami buhay at ngayon nagbabasa ng iyong banal na kasulatan at hindi lang nagbabasa, makikinig ng iyong buhay at banal na salita. Lord, salamat po. Isang malaking karangalan na kami, Panginoon, ay bigyan mo ng pagkakataong din ka, Panginoon. Nawa, mangusap ka sa bawat puso namin, Panginoon. Pangunahan mo kami, O Diyos Espiritu Santo, na aming kinikilala sa aming buhay bilang Diyos, Hari, Panginoon, ng aming buhay nito. Aming Panginoong Yesus, pangunahan mo kami, imulan mo ang aming mga puso, ang aming mga isip, Panginoon, sa iyong buhay at banal na salita. Ikaw ang mamula sa umagang ito, Panginoon. Patnubayan mo kami at nawa, Panginoon, marinig namin ang mensahe at matanggap ito at maibahagi din naman sa iba. Purihin ka, ikaw may taas, maparangalan sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Palapakan natin ng Diyos at tayo yung makakaupo na. Okay? Rejoice in the Lord, sabi ni Pablo. Magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo. Kaya yung kanina yung ulit natin, God is good all the time. Lahat ng bagay kasi may dahilan sa ating buhay. Amen? Kung bakit nangyayari at kung ano man yung mga nararanasan natin, magalak lang tayo palagi sa Panginoon. Sabi ni Pablo, kagaya niya, na naranasan, kagaya kaninang umaga, tinuro natin, naranasan niya ang kabutihan ng Panginoon, kaya nasasabi niya, magalak tayo sa Panginoon. Pero ako nag-isip-isip, bakit nga ba laging sinasabi ni Pablo na tayo yung magalak lagi sa Panginoon? Okay? Biglang pumasok sa akin yung
creation, yung Genesis chapter 1. Amen? Yung Genesis chapter 1. Kaya kung meron tayong mga Biblia, makibukas tayo sa aklat ng Genesis chapter 1. Amen? Ang tanong dito, why should I be happy? Tama? Tama yung English natin, Brother Miro. Bakit ba ako dapat maging masaya? Amen? Why should I be happy? Why? Because, number one, because we are God's special creation. In what way? Sa paanong paraan tayo dapat magagalak sa Panginoon? Sa paanong paraan tayo nilalang ng Diyos? Kaya Genesis chapter 1, sabi ron, verse 26, ating babasahin. Genesis 1:26. Sige, Brother Nero, nakalagay natin. Genesis chapter 1, verse 26. Sabi rito, pakinggan natin ang salita ng Diyos kung bakit tayo dapat nagagala. Ito yung unang puntos. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao. Okay? Purihin ng Panginoon. May napansin ba kayo doon sa salita na yun? At ngayon, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao. Amen? Natin, bigyan din natin yung salitang natin. Dapat tayong magalak kasi bakit nandun yung salitang natin? Anong ibig sabihin ng natin? Likhain natin ang tao. Pero yun, kung babalikan natin ang paglikha, lahat ng bagay ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Amen? Let there be light, sabi ng Diyos. Nagsalita ang Diyos sa creation, magkaroon ng liwanag at nagkaroon na. Amen? Nung sinabi ng Diyos, nagkaroon ng liwanag. At sinabi ng Diyos, humiwalay ang tubig sa lupa. Naghiwalay nga, nagkatotoo. Amen? Sinabi niya. Tama po ba? Sinabi ng Diyos. Magkaroon ng mga hayop sa parang, sa kapatagan, sa gubat, at nagkaroon nga. O wala nang bilagit na gano'n, basta magkaroon lang ng hayop. Amen? Nagkaroon nga sa pamamagitan ng salita. Magkaroon ng mga isda sa dagat, sa mga ilog, nagkaroon sa lawa, may mga isda, tabang, alat. Nagkaroon nga sa pamamagitan ng salita. Sinabi rin ng Diyos, magkaroon ng mga ibon sa impapawid, at nagkaroon nga. Amen? Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang labi. Pero ito yung bagay na dapat natin igagalak pagdating sa tao. At ngayon, lalangin natin ang tao. Anong kaibahan na dapat natin ikasaya? Ang tao ay hindi nilalang ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? Amen. Ang tao ay, o ikaw kapatid na nakaupo dyan, ay galing sa paglalang ng tao sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Amen? Kaya number one, ikagalak mo kapatid, we were made by God with His own hands. Amen? Magsaya ka. Kaya sinasabi ni Pablo, magalak kayo lagi sa Panginoon. Ano ba naman yung kalagayan? Magalak kayo. Bakit ang paglikha sa iyo ng Diyos ay napaka-espesyal? Pinagpaguran ka ng Diyos at nilalang kanya gamit ang kanyang sarili, mga kamay. Amen? Palapalan natin ang Panginoon. Ang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng lahat ng bagay, may-ari ng lahat ng meron dito sa daigdig, maging ng yaman, ay nag-aksaya ng panahon para likhain ang kanyang espesyal na obra, ang tao. Amen? Kung paano siya nagpakahirap, hubugin tayo. Amen? Diyos yun na makapangyarihan sa lahat. Omnipotent. Ang ibig sabihin ng omnipotent God, Diyos na walang hindi kayang gawin. Pwede naman effortless lang tayong lalangin ng Diyos eh. Tama? Magkaroon ng tao. Amen? At nagkaroon ka ng tao, di ba? Pwede naman yun. Kagaya ng paglalang sa hayop, magkaroon ng ibon. Pwede naman, lilitaw lang agad yung ibon. Pero hindi siya tao. Amen? Eh, isang bagay kung bakit sinasabi ni Pablo, mga kapatid, magala kayong lagi sa Panginoon. Kasi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat kung paano kami na lang, hindi basta sinabi niya lang, pinatunayan niya sa gawa. Amen? Amen. Purihin ng Diyos. Kaya pagka nababasa ko yung paglikha, wow, napapabangha ako sa Diyos at nakikita ko yung aking sarili sa salamin. Nakita niyo sa reels din?
inaaway niya yung sarili niya. Pag giniginaw siya, pinaliliguan niya yung sarili niya. Kasi sino nakakita na nun? Giniginaw siya eh. Parang hindi siya ginaw eh, pinaliliguan niya na lang yung sarili niya sa salamin. Kaya pag nakikita ko yung sarili ko sa salamin, pinitiris ko rin yung pisngi, bagamat hindi ko mahawakan eh. Ang cute mo, nilalang ka ng Diyos, pinaghirapan ka ng Diyos. Amen? Kaya mahalin natin yung ating sarili. Amen? Pero huwag naman tayo sumubra. Alam niyo ba kung bakit dapat natin ikagalak na dapat na tayo nilalang ng Diyos sa ating mga sarili at sa kanyang sariling mga palad para ipakita niya yung kahalagahan natin sa Kanya. Okay? At pag nakita natin yung kahalagahan natin sa Diyos na nag-aksaya pa siya ng effort para lang lalangin ang isang kagaya nating suwain, hindi makapunta sa church kung minsan eh. Tama? Sa mga gatherings, hindi tayo makapunta. Pero alam niya yun. All-knowing ang Diyos eh. Omniscient ang Diyos. Ikaw, Niron, sa iyong paglaki, ikaw ay habang naglalaptop, makakatulog ka. Alam ng Diyos yun sa gawain. Alam niya yun. All-knowing ang Diyos eh. Nakatakda yung ating pagsilang, mga Ngaral chapter 3. Nakatakda din ang ating pagkamatay. Pero bakit ka pa niya pinag-aksaya ng panahong gawin sa sarili niyang palad? Amen? Pero yun, ang Diyos ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Alam yung gagawin mo. Mamaya, bukas. Oo, ngayon nasa church ka, mamaya pag-uwi mo. Makikipag-away ka pala. Tama? May makakasagutan ka pala sa kalsada, iinit pala ulo mo. Alam ng Diyos lahat yun. Pero bakit ka pa pinag-aksaya ang gawin ng Panginoon? Amen? Kasi mahalaga ka sa Kanya. Kasi special ka sa Kanya. At dapat makita mo yun kung paano ka ginawa ng Diyos. At dahil gusto ng Diyos na makita mo yun, para din yung gawin sa iba. Amen? Purihin ng Panginoon, ginawa tayo ng Diyos sa sarili niyang mga kamay. Dahil dyan, kailangan natin pahalagahan din ang isa't isa. Amen? Nakita natin yung kahalagahan natin sa Diyos na nag-effort siya para gawin tayo. Ngayon dapat ibahagi din natin yung pagpapahalaga na yun sa iba. Roma 12:10. Amen. Brother, Roma chapter 12 verse 10. Sabi rito, magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Amen. Pinahalagahan tayo ng Diyos. Okay? Kung paano tayo pinahalagahan ng Diyos, dapat ibigay din natin sa Diyos yung pinaka-the best na pagpaparangal upang siya'y maligayahan. Sa paanong paraan? Ibig kasi ng Diyos, ang lahat ay maligtas. Amen? Kaya, yung pagpapahalaga natin na gustong ipakita natin sa Diyos, sa paanong paraan? Sa pagpapahalaga sa ating kapwa. Dalawa lang ang utos. Mahalin mo ang Diyos na higit sa lahat, mahalin mo ang iyong kapwa. Kaya yung nakita mo na ikaw ay pinahalaga ng Diyos, ngayon paano paraan mo mapakikita sa Diyos ang iyong pasasalamat sa kanyang pagpapahalaga ng paglikha sa iyo gamit ang kanyang sariling lakas at effort. Aha, alam ko na. Mamahalin ko yung aking kapwa. Pahalagahan ko ang ating kapwa. Okay? Kaya sa pagpapahalaga ng Diyos sa atin yan, lagi natin isipin, ibig ng Diyos na ang bawat tao ay maligtas. Kaya hindi pa tayo kinukuha ng Diyos, hindi pa sa atin. Kahit na paulit-ulit tayo nagkakasala, nagkakamali, kasi binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon makapagsisi ng totoo. O yung ating mga mahal sa buhay, kailangan natin bigyan ng attention upang madala rin sa Diyos. Kaya ibaling natin yung pagpapahalaga na binigay sa atin ng Diyos na nakita natin sa Kanya sa paglikha, sa pamamagitan ng pagpapahalaga natin sa ating mga kapwa. Amen? Maraming katuruan sa Ephesians 5, Ephesians 6, mga babae, sundin ninyo ang inyong mga asawa. Mga asawa, igalang ninyo ang inyong mga asawang babae. Unawain niyo sila mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Ito ay utos na may kalakip na pangako. Mga amo, mahalin ninyo ang inyong mga tauhan. Mga tauhan, huwag niyo namang lokohin ang inyong mga amo. Amen? Kailangan magpahalagahan tayo sa isa't isa bilang huwaran ng Diyos na nagpahalaga sa atin. Amen?
Kaya kapag nakikita natin yung creation, wow, kung paano ako pinahalagahan ng Panginoon, nilalang ako gamit ang kanyang mga kamay para ko naman, para bigay ko ito ng pagpapasalamat Diyos sa Diyos sa paanong paraan, kailangan kong pahalagahan din yung mga taong pinahalagahan ng Diyos na nilikha niya na kagaya ko. Ito natin ang ating pag-ibig sa isa't isa. Amen? Purihin ang Panginoon. Number 1 yun. We were made by God with His own hand. Kaya dapat tayong magalak. At sa kagalakan na yon, dapat itingin natin yung ating mga isipan at mata at puso sa pag-ibig sa ating kapwa. Pahalagahan natin sila kagaya ng pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Pangalawa, dapat tayong magalak. Bakit? Kasi tayo ay ginawa ng Diyos, kawangis at kalarawan niya. Genesis 1:26 pa rin. Basahin natin Genesis chapter 1, 26 pa rin. Karugtong niya lang kapag binasa natin. Sabi dito, nilikha ng Diyos ang Genesis 1:26 pala, 16 ako eh. Yan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, lalangin natin, pero yan, pinahalagahan ka na ng Diyos gamit ang kanyang mga kamay, ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Hindi lang tayo pinaghirapan ng Diyos, ginawa pa tayo ng Diyos na kamukha niya at kalarawan niya. Pero kung ano ka, kung ano yung itsura ng Diyos, ganoon din yung itsura natin. Amen? So, ibig sabihin, yung larawan at kaanyuan ng Diyos ay kapareho natin. Hindi tayo katulad ng mga hayop. May buntot, tama ba? May malalaking tenga, tama ba? May habang ilong, gano'n eh. Muso, naman. Hindi. Kung ano yung itsura ng Diyos, gano'n din tayo. Kaya napakahalaga natin talaga sa Diyos. Amen? Hindi tayo iba sa itsura ng Diyos. Kung ano ang Diyos, gano'n din tayo. Biruin niyo yun? Kaya dapat din natin ipakita sa ating mga buhay kung ano yung Diyos. At kung sino ang Diyos. Kaya kanina umaga, di ba, kailangan natin ipakita sa luwa yung ating pananampalataya with action. Hindi yung puro salita lang tayo. Dapat ipakita natin yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Pag binalikan mo yung Pilipos 2:9, magpahayag ng mga kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos. Ibig sabihin, yung nakilala mo ang Diyos, may ginawa siyang mga dakilang bagay sa buhay mo na hindi mo kayang gawin, na walang sino mang pwedeng gumawa ng tao. Amen? Na tanging ang Diyos lang. Kaya yun yung bagay na ipapahayag natin. Una, yung pagbabago sa ating buhay. Pangalawa, yung mga malasakit na ginawa ng Diyos sa atin. At kailangan din natin ibahagi yung kabutihan ng Diyos sa paanong paraan. Kailangan gawin din natin yung ginawa ng Diyos sa atin, sa ating kapwa. Kaya kailangan natin mabuhay katulad ni Jesus. Ano yung buhay ni Jesus kanina? Sa ating pinag-aralan? Sa Matthew 4:23, nagturo, nangaral, nagpagaling ng may sakit. Kailangan natin gawin yun. Amen? Magmalasakit, naglingkod. Dumating si Jesus hindi para maglingkuran. Amen? Para maglingkod. Hindi tayo boss. Hindi naging boss si Jesus Christ bagamat siya ay makapangyarihan. Amen? Si Jesus, hinugasan yung paa ng 12 alagad. Amen? Ano pa? Nagpakain ng higit 5,000 tao. Kasi 5,000 tao, ang binibilang lang ng panahon mga lalaki. Hindi pa binibilang yung mga babae, tsaka yung mga bata. So yung sabihin, higit 5,000 yung pinakain niya sa 5 tinapay at 2 isda. Biruin yun. Kaya ganun kabuti ang ating Panginoon. Nagmalasakit siya sa lahat ng pagkakataon. Amen? Ipinakita niya yung kabutihan na dapat din natin tularan. Pero, Pastor, si Jesus ay Diyos. Opo, pero tao siya. 100% man, 100% God ang Diyos si Jesus. Pero 100% man siya. Sabi ng Pilipos, hindi niya pinagpilitang mabuhay pantay ang Diyos. Nagpakumbaba siya at nabuhay na parang alipin. Mahirap. Mahirap. Hindi siya mayaman. Mahirap kasi alam niya na maraming mahirap. Amen? Mahal niya nga yung mahirap eh. Bihira nga banggitin yung mayaman sa Bible. Sa totoo lang, puro mahirap eh.
Binibilin pa nga ni Peter kay Pablo yung mahirap. Huwag niyong pabayaan yung mahirap. At tahiling ko lang sa'yo, Pablo, sabi ni Peter, huwag niyong pabayaan yung mahihirap. Amen? At dininig ng Diyos yung mga mahihirap sa Exodo. Yung mga matatandang hirap na hirap. Kaya kagaya ni Nanay Dolor, pag mga nagpe-pray, mga nakananayan natin, mga senior, ako gusto ko magpa-pray sa kanila pag may sakit. Kasi sila yung dinidinig talaga ng Diyos. Gusto ng Diyos mga bata, mga senior, yung mga wala ng kaya. Kasi sila yung mga tumatawag na lang sa Diyos ng kanilang lakas. Wala na silang magagawa. Sabi ng Matthew, mapalad ang walang inaasahan kundi ang Diyos. Matthew chapter 5. Amen? Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Sa mga senior natin, wala silang kakayanan. Amen? Maglakad para mangaral sa labas. Mahina na ang boses nila. Nakayuko na sila maglakad. At konting galaw, matutumba. Pero meron silang lakas. Na? Manalangin sa Diyos. Kagaya ng kay Nanay Dolor, nanalangin siya at siya diningin. Kung mananalangin ka, ay diringgin kita. Pakikita ko sa iyo mga bagay na may huwaga na hindi mo pa lubusang naunawaan. Kaya tayo mga senior, tinuturuan tayo ng Diyos maging prayerful sa lahat ng oras. Amen? Para kung kaya natin pumunta ng church sa mga senior natin, punta tayo church, doon tayo manalangin. Pero kung hindi, sa ating mga tahanan, panalangin natin ang ating church. Kagaya si Sister Mikay, may prayer request, panalangin sa sarili niya, may nararamdaman siya, at hindi lang siya yung buo niyang pamilya. Kasi alam ko sa ating lahat, nais nating makasama ang ating pamilya na nagpupuri sa Diyos. Amen? Amen. Bakit? Bakit kaya? Pag hindi sila nagpuri sa Diyos o nakakilala sa ano mangyayari sa kanila? Maiimpyerno sila. Tama po ba? Ang tanong, hindi mo ba mahal ang mga mahal mo sa buhay sa literal na buhay? Hindi mo ba mahal ang iyong kapatid? Hindi mo ba mahal ang iyong ama, ina? Hindi mo ba mahal ang iyong kaibigan, kaklase, kabarkada? Ba't hindi mo sila kasama sa church? Tama? Ba't hindi mo siya pinapakilala kay Jesus? Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Pastor, wala na akong magawa sa kanila eh. Tama yung sinasabi natin, ipanalangin natin sila, huwag tayong tumigil. Amen? Pero kung kaya mong gawa ng paraan, gumawa ka ng paraan para sa Diyos. Amen? Baka wala ka pa talagang ginagawa. Baka hindi mo ginagawa talaga yung pag-ibig ni Jesus na naranasan mo ay hindi mo ibinabahagi din sa Kanya. Baka lagi kang mainit ang ulo pag nakikipag-usap sa Kanya. Amen? Baka puro na lang pintas yung nakukuha niya sa'yo, puro paghamak, puro pamuhusga. Tama? Minsan isipin natin yung mga ganung bagay. Si Jesus Christ, bago siya Diyos, hindi niya pinipilitang mabuhay pantay ang Diyos. Sa halip siya nagpakumbaba hanggang kamatayan sa krus. Amen? Hindi siya nagsawang magpakumbaba hanggang bawian siya ng buhay sa krus. Binigyan niya tayo ng huwaran, Pastor. Sawan-sawa na sa kapatid ko eh. Lagi na lang paulit-ulit akong tinutuya. Huwag mo siyang sukuang kapatid. Ipanalangin mo siya. Amen? Bali mo, kunin mo yung buhay niya. Amen? Huwag niyo na mag-pray. Lord, nawa, bago kunin ang buhay ng kapatid ko, makakilala siya sa iyo. Magbalik loob. Amen? Amen? Kaya magbigay tayo ng malasakit sa ating mga mahal sa buhay. Lalo na ngayon, malapit na dumating ang ating Panginoong Jesus. Yes. Tama po ba? Sino yung naniniwala dito sa rapture? Lahat nawa, naniniwala tayo. Yun yung topic namin kahapon nila Nicole dito sa church. Nila Allen, yung rapture. Dapat alam natin yan. Sino yung mga mara-rapture? Yung mga nakakilala sa Panginoon at tumanggap ng buong-buo sa Diyos. Sino yung mga hindi mara-rapture? Yung unbeliever. At yung mga tumanggap sa Panginoon ng pag-ewang-gewang. Ang sabi ng Bible, kung yung mga matutuwid ay napakahirap maligtas, yung hindi kumikilala, paano ba maliligtas? Ngayon mo kapatid, isipin mo ngayon, halimbawa, Christian ka, pag-ewang-gewang ka sa church, sa pakikinig ng salita ng Diyos, nauumay ka, minsan napapagod ka, minsan tinatamad ka makinig, mag-pray, minsan matutulog ka na lang, pe-pray ka,
Tulog ka na, hindi mo na natapos yung prayer mo. Wala kang interest, wala kang desirement mag-pray. Hindi mo mapaglabanan yung laman mo. At na-rapture na yung mga malalakas. Anong mangyayari sa iyo? Wala may mga pastor na mga nananalangin para sa iyo. Yung mga si brothers and sisters na bumibisita sa iyo, hello kapatid, miss ka na ni Jesus. Atin tayo sa church, wala na yung nag-aakay sa iyo, wala na yung nagsusundo. Na-rapture na. Ano kaya mangyayari sa atin? Sa tingin nyo lang. Tapos nagkalan niya dyan, wow, party na! Wow, libre tayo sa SM! May concert! K-pop! Walang bayad! Walang bayad yun eh, kasi tatayo na yung Antikristo eh. Rapture na eh. Mapakilala na yung Antikristo sa 2 Thessalonians eh. Pag hindi magagalap ang lahat eh, hanggang di pa nagpapakilala ang suwail. So yung kalala na yung Antikristo nun. Dumating na si Jesus. Rapture na yung mga patay, tapos yung mga buhay na. Naiwan na yung mga pag-ewan ng Christian, pero yung iba, alam nyo yun. Uy, ano na nangyari? Wala na, rapture na ito. Hanapin mo na ngayon yung church. Wala na si pastor. Wala na. Ang sabi pa ng Revelation, yung mga Christian na yun, na alam yung rapture na yun, na alam nila na naiiwan sila, hahanapin nila yung kamatayan, hindi nila masusupo. Kasi ayaw nila magpatataka ng Antikristo eh. Kasi pag nagpatataka ng Antikristo, patay ka na, impyerno ka na. Amen? Amen. Tama mo ba? Yung mga pagkakaalam nyo rin patungkol sa end times. Tama mo ba? Pag nagpatataka ng Antikristo, o 666 na tinatawag, impyerno ka na, hindi ka na pwede maligtas. Kaya ang gagawin mo, titiisin mo yung hirap. Kaya lang gano'ng katagal ka magtitiis. Hindi ka pwedeng bumili sa tindahan. Hindi ka pwedeng magtinda, hindi ka pwedeng magtrabaho. Paano ka kakain? Hirap na hirap ka na. Magpakamatay ka, hindi ka mamatay-matay. Tapos dadalhin sa iyo yung nanay mo na mahal mo. Matthew 10:37. Ang sino mang magmahal ng labis sa kanyang ama, ina, anak ng sa akin, hindi karapat dapat sa akin, sabi ng Diyos. Kukunin ngayon yung pinakamamahal mong nanay. Hello? Nanay mo, pahihirapan sa harapan mo. Hindi ka pa ba magpapatatak? Tama ba? O pinakamamahal mong anak, babalatan ng buhay sa harapan mo? Hanggang saan ka tatagal sa panahon na yun? Amen? Hindi ka pa ba magpapatatak? Hirap na hirap, hindi mo ba mahal yung nanay mo? Yung mga ganong senaryo pagdating ng panahon ay maaaring mangyari sa buhay natin. Amen? Kaya lagi tayong manalangin sa Diyos at laging sariwa ang ating relasyon sa Kanya. Hindi natin kakayanin yung ganong hirap. Sa panahon pa lang na ngayon, wala pa lang tayong pera. Mas inuuna natin pumila sa ayuda kaysa mag-church. Amen? Tama mo ba? Ang aga natin sa DSWD. Pag sa church, 8:30 gawain, bumunta tayo, 10, 9:30 hindi ka maaga. Amen mo ba? Tapos pastor, gusto ko pumunta ang langit. Sa church nga nilalakad lang, hindi ka makapunta. Sa langit pa kaya na napakalayo, hindi kaya sukatin yung layo. Amen! Amen. Buksan natin yung ating isip, yung ating puso, yung katotohanan na dapat makita ng ating mga mata espiritual. Amen? Kaya tayo magpalakasan sa isa't isa at magdalaminan na pagdating ng panahon ay maging matibay tayo sa salita ng Diyos. Amen. Dahil napakahalaga natin sa Diyos. Nilalang tayo ng Diyos gamit ang kanyang mga kamay. Nilalang tayo ng Diyos, kawanis at kalarawan niya. Isa lang ibig sabihin, nais ng Diyos na lahat tayo ay maligtas. Kaya nga tayo nilalang ng espesyal eh. Kaya lang tayo yung pumipili ng bawat hakbangin, lakbayin na ating tinatahak. Amen? Kaya kanina yung topic, kung tayo mumusga, kailangan natin linisin yung ating sarili para madala natin sa kaligtasan yung ating kapwa. Tama mo ba? Kasi lilinisin mo yung puwing ng iyong kapwa, troso yung nasa iyo. Kaya kailangan mo munang kilalanin sa iyong buhay, tanggapin ang ating Panginoong susupang tirhan ng banal na Espiritong lilinis sa kabuuan ng iyong pagkatao, ng iyong espiritu, ng iyong kaluluwa, ng iyong buong puso. Para lang sa ganun maibahagi mo yung Kristo na yon sa iba upang malinis din siya. Amen? Kaya napakahalaga nun. At isipin natin palagi ang paglikha niya sa ating kung paano espesyal. Doon, sa ganung paraan, mas aasamin natin na laging
hinahanap ang presensya ng Diyos. Amen? Hindi kasi natin nakita yung kagandahan ng paglikha sa atin ng Diyos. Kaya wala tayong panahon sa lahat ng bagay na inaalok ng Diyos sa atin na magbibigay kalakasan sa ating pananampalataya. Hindi sa atin mahalaga. Kasi hindi natin nakikita yung kagandahan ng paglikha sa atin ng Diyos na ibinabahagi natin ngayon. Na una, nilalang ka ng Diyos, pinaghirapan kanya kapatid. Pangalawa, hindi ka lang niya basta pinaghirapan, ginawa ka ng Diyos, kamukha kanya. Yung Diyos, ikaw ang itsura niya. Kaya sabi niya Santiago, pag tumingin ka sa salamin, huwag mong kalimutan yung sarili mo. Nilalang ka ng Diyos, kamukha kanya. Kaya kapag nasa salamin ka, Lord, thank you, kamukha kita. Amen? Dapat lagi natin sinasambit yun, kamukha kita, Panginoon. At dapat ginagawa ko bilang kamukha mo, ginagawa ko ang kalooban mo sa buhay ko. Amen? Bakit kailangan natin gawin ang kalooban ng Diyos? Kasi maging mga lingkod ng Diyos ay hindi exempted din sa impyerno. Sabi ng Matthew 7:21, hindi lahat kayong tumatawag ng Panginoon sa akin ay maliligtas. Ngayon ikaw, hindi ka nga pastor. Miyembro ka lang. O ordinaryong manggagawa ka lang ng Panginoon. Kasi iba yung mga lingkod ng Diyos eh. Sila yung mga higit na nakakakilala sa Diyos ng totoo eh. Sa totoo lang eh. Pero sabi ng Matthew 7:21, hindi kayo lahat naghihimala. Kahit naghihimala ka na, nagpapalayas ka ng masamang espiritu, hindi ka pa rin makakapasok sa karya ng langit. Bakit? Hindi kalooban ng Diyos yung ginagawa mo. Bakit ano ba yung kalooban ng Diyos? Love. Amen? Pag-ibig. Pag-ibig na dapat yung buhay ni Jesus Christ na nasa sayo ay ipinakikita mo with action. Yun yung pinangangaral mo sa kapwa na dapat mo pangaralan ito, kagaya ni Jesus Christ. Hindi lang siya nagturo. Ginawa niya sa gawa. Dinamayan niya yung mga nahihirapan. Minahal niya yung mga minamaliit. Yung babaeng dinudugo, sumusunod siya kay Jesus Christ. Mahawakan ko man lamang ang kanyang damit, ang dulo ng kanyang damit. Ako'y gagaling. Tapos si Bartimeo na bulan, tama ba? Jesus, anak ni David, tumigil ka! Sinasabi sa kanya ng mga tao, tumigil ang ingay mo! Nakakaistorbo ka! Si Jesus naglalakad. Nakakaistorbo ka kay Jesus. Nilakasan niya pa. Jesus, anak ni David! Nagmalasakit si Jesus Christ sa walang kakwenta-kwentang tao. Bumalik siya. Pinatawag niya si Bartimeo. Hindi niya pinili yung bawat tao na kanyang pinagagaling at tinutulungan. Kaya tayo, maging kagaya niya. Ipakita natin sa gawa yung pag-ibig na inuukol niya sa atin, na ating nasaksihan sa buhay natin, na dapat din ipakita natin sa ating kapatiran, kapwa. Amen? Kaya nawa, mas sigit na makita natin yung kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng paglikha niya sa atin. Kaya dapat tayong laging nagagalak sa lahat ng pagkakataon. Ano man yung sitwasyon ng buhay natin. Nilalang tayo pinaghirapan ng Diyos at nilalang tayo kamukha niya. Pangatlo, nilalang tayo ng Diyos, meron tayong purpose. Kaya dapat kang magalak. Genesis chapter 1, 28 to 31, Brother Leron. Sabi rito, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, sila ay mamamahala ng mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop maging maamo, o mailap, malaki o maliit. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, siya kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo. At punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mga mahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Binibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay binibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito ang mga nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng ginawa at lubos siyang nasihan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, yun ang ika-anim na araw.
Ang sabi ron, binibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan, pamuluan yung mga hayop. So, ibig sabihin, yung nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay, huli, nilalang ang tao, may purpose. Nilalang ng Diyos ang lahat ng iyon para sa tao. At nilalang ng Diyos ang tao para pamahalaan ang mga bagay na kanyang nilalang. Pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. Amen? Kaya dapat kang magalak sa Panginoon. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos sa mga bagay na nilikha niya. Kaya ka iba sa mga bagay na nilikha ng Diyos kasi ikaw ang pagkakatiwalaan niya sa mga bagay na nilikha niya sa pamamagitan ng salita. Amen? Kaya pala tayong iba sa pagkalikha kasi yung mga bagay, sinabi niya lang mga hayop, sinabi niya lang nagkaroon Kaya pala ganun na lang tayo pinaghirapan niya kasi tayo ang pamamahalain niya sa mga bagay ngayon. Kaya maging mabuting katiwala tayo ng Diyos. At sa buhay natin ngayon, ano ang pinamamahala ng Diyos sa atin? Wala naman tayo mga hayop. Tama po ba? Siguro si Tatay Columbe, hayop na alam ka. Sinanay si Tatay Lito, may alaga bang hayop? May alagang manok. Ako may alagang aso. Amen? Ayun ang mamahala dapat tayo doon. Pero sa panahon natin ngayon, pinamamahala tayo ng Diyos sa Kanyang salita. Amen? Na pagbibigyan sa mga tao gustong pamahalaan ng Diyos. Tama mo ba? Alam niyo ba ang layunin ng Diyos o ang pangarap ng Diyos kung bakit tayo yung nilalang niya? Sino nakakalam? Nung pangarap ng Diyos sa atin, kung bakit niya nilalang ang tao. Amen? Pangarap ng Diyos kasi na magtayo ng kaharian sa ilalim ng paghahari ng ating Panginoong Hesus na paghahariin niya pagdating ng panahon sa kanyang kaharian. Kaya bago palikhain ang daigdig, gumawa na siya ng isang kaharian na pagmamahalaan niya pagdating ng panahon. Kaya tayo lahat ay dapat umilalim sa paghahari ng ating Panginoong Hesus upang maging karapat dapat tayong humarap sa Ama na may lalang ng lahat ng bagay maging ng ating mga buhay upang kanyang pagharian pagdating ng araw na yun. Amen? Before the beginning of time, gumawa na ang Diyos ng mundo na paglilipatan nating mga taong nilalang niya. Kaya niya tayo pinaghirapan. Kaya niya tayo nilalang ng kamukha niya. Dapat natin maintindihan yun. At dapat natin ikagalak yun sa ating mga buhay. Nakaplano na yung buhay natin sa hinaharap. At dapat makarating tayo sa plano na yun. Amen? Kasi tayo ang magdidesisyon nun sa ating mga buhay. Ikaw ang pipili ng landas na iyong tatahakin. Ganun tayo isa. Kamahal ng Diyos, hindi niya tayo sinasakal sa liig. Pinapabayaan kanyang magdesisyon. Hinahayaan lang niya tayong pakinggan natin siya. At maniwala kung gusto mong maniwala. Amen? Sino gustong pumunta sa langit? Sa totoo lang. Amen? At dapat tayo makinig sa nagsasalita sa atin. Walang iba kundi yung Diyos na nagbigay ng kanyang salita ngayon. Amen? Hindi ako. Kundi ang Diyos na nagpahayag sa akin ng salita niya na dapat itong sabihin sa ating lahat. Amen? Kaya dapat tayo makinig sa salita ng Diyos. Amen po ba? E tandaan natin yan. Ginawa tayo ng Diyos. God created us in His image and likeness. Number 3, God created us for a purpose. Kailangan natin pamahalaan lahat ng mga bagay na nilalang ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, yung salita niya na dapat natin ikalat sa mga taong gusto niya, pamahalaan pagdating ng panahon. Kaya maging katiwala tayo ng salita ng Diyos sa ating mga buhay kasi tayo yung mga Christian na tinatawag. Amen? Sino rito yung Kristiyano? Amen? Dapat tayong lahat ay Kristiyano. Amen po ba? Ano yung sabihin ng Kristiyano ayon sa pag-aaral? Tagasunod ni Kristo. Amen? Dapat nating sundin. Dapat ginawa ni Kristo. Ano ba yung ginawa ni Kristo? Nagturo, nangaral, nagpagaling ng may sakit. Ngayon, ikaw na Kristiyano nagsabi, ginawa mo ba yun? Hindi yung tanong. Paano tayo naging Christian?
Tama ba? Gawa 11:26, sa Antioch, unang tinawag ng mga Kristiyano ang tagasunod ni Kristo. Sinusundan nila ang yapak ni Kristo. Ginagaya nila yung buhay ni Kristo, yung gawain ni Kristo. At tayo nag-amen. Ngayon, ginawa ba natin yung buhay ni Kristo? Kung hindi, paano tayo naging Kristiyano? Amen? Kaya yun yung bagay na dapat natin maintindihan. Dahil alam na natin yan ngayon, panahon na para gawin natin yung buhay ni Kristo. Ano uli yung ginawa ni Kristo? Matthew chapter 4:23, Brother Miron. Sabi rito, Matthew chapter 4, verse 23. Yan. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Ulitin mo lang ulit Sino yung lumibot dito sa Northfield? Malamang tayo, nilibot na natin ako. Una pa lang, nilibot ko na itong Northfield. Inalam ko yung mga daanan papuntang Talipa pa noon Yung pagkalibot dito. Naligaw pa nga ako Kasi tayo walang bahay doon sa likod. Nilibot ko siya So kaya pwedeng dumaan shortcut dito. Kasi naglalako ko ng paninda ko So parang madali ako makalabas dito. Kaya alam ko yung pasikot-sikot. Nilibot ko siya. Kaya lang, hindi pa ako nagtuturo doon. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Sabihin mo si Jesus Christ nandito. Nilibot ni Jesus ang buong Northville. Sa paglilibot niya, nagturo siya sa mga sinagoga. At hindi lang siya nagturo at nangaral pa ng magandang balita na dapat niyang ituro at ipangaral tungkol magandang balita. Yung kaligtasan, yung paghahari ng Diyos kasi may bad news. Tama po ba? Kapag may good news, may maganda, may masama. Tama ba? Dahil gustong mapaganda siya, ayaw mo siyang magpasama. Kaya tuturo mo yung paghahari ng Diyos at ipangangaral mo. At sa kabutihan, pinagaling niya yung may sakit. Amen? Kung wala kang gift sa pagpapagaling, baka may resources ka para bilhin siya ng gamot. Amen? Tama po ba? Baka may resources ka para bago siya uminom ng gamot, dapat may kainin mo muna siya kahit noodles man lang. Baka meron ka, bigyan mo siya. Amen? Tama ba? May action. With action, yung kanyang pangangaral at pagtuturo, may pagmamahal. Ganon din tayo kung dapat natin sundin ang ating Panginoong Hesus. Hindi nakaupo lang ako, pinagalitan na ako ng mentor kong pastor Nung nagbisita, kasi hilig niya magbisita noon Gabi na, bibisita tayo. Nakita niya ako tatambay-tambay. Totoo, nagyoyose ako nun. Nakita ko lang siya, naitakapong ko agad. Pinagalitan ako, pero hindi niya ako nakita naninigarin. Ronnie, huwag kang tatambay-tambay, sayang yung oras. Mag-share ka ng Word of God. Tara, sumama ka sa akin. Hilig niya mag-share. Bibisitahin namin yung mga kabataan. Bibisitahin namin yung mga nanay. Gabi na. Kakatok sa bahay. Si pastor naman na gabi na, naatok na ako ewan ko kung bakit sama rin ako nasama sa kanyo. Totoo din ako Di ba? Hindi ko kinukumbik lang pala ako ng Panginoon. Tinatawag. Kasi hindi ako nagreklamo Hindi ako gaya ng Israelita sa ilang nagreklamo. Hindi. Ba't ako gawain ng Panginoon? Ewan ko. Ba't ganun talaga ako sa gawain ng Panginoon? Kahit naniinis ako. Pastor, ang kulit nito Pastor, susunod na lang po ako. Hindi. Hintayin kita. Kulang ako dito. Hintayin kita. Kahit matagal, paano kung makakahindi nun, hintayin ka talaga niya. Amen? Pastor, dito lang po nasa CR. Sige, dalihan mo lang, dito lang ako. Hindi, wala na kayo, Pastor. Alam niyo na yung nakalagay sa utak mo, alam niya na Basa ka na niya, hindi, hintayin kita dito. Sabay tayo. Ang kulit niya talaga, pero salamat, nagpuri ako sa Panginoon. Lord, worth it. Salamat po. May mga taong ginamit ka na makulit para sa akin. Hindi ako kinigilan at alam ko ikaw yun. Amen? Kinahabagan mo ako. Kaya nakita ko yung kagandahan ng Diyos. Kaya lagi mo nagagalak sa Panginoon. Ang tigas ng ulo ko. Kasi pastor, nilunok ko yung sigarilyo. Takbo ko sa siya kasi ang bilis nakamotor Tawagin sa pastor. Takbo ko sa loob ng bahay siya. Ano tayo, pastor? Na-experience ko yung gano'n. Pero palagi ko nakita niya na ako nakangiti Hindi ako gusto niya ata kung yung nangyari sa akin. Parang tutuwa na siya Nilunok ko talaga Kinain ko yung sigarilyo ko Hindi
hindi ko na nawaglit ako eh. Ginagawa ko sa harap ng bahay namin. Eh, ang bilis niya. Napalimutin si Pastor, hindi ko alam kung may tatapon. Pag tinapon mong uusok, kinain ko na lang. Init. Takbo ko sa CR, sa loob ng bahay. Si Pastor naman talagang istorbo sa aking pagbibisyo. Galit pa ako, nainis ako, pero Lord, salamat kasi may mga taong ganito. Nagpuri ako sa Panginoon, Lord. Hindi ako sinukuan ng mga lingkod mo. Napakabuti mo. Talagang mahal mo ako. Hindi ko siya nakita. Oo, naiinis ako, pero mas pinuri ko ang Diyos. Kasi, biruin mo yung mga tao na yun nag-aral sa Bible School. Tama? Nag-aksaya ng mga ilang taon para mag-aral. Tapos mag-aaksaya ka lang ng panahon, wala kang kwentong tao. Amen? Wala kang kwentong tao, sa totoo lang eh. Puro kayabangan yung naging buhay ko eh. Bata pa lang ko, hindi ako magpo-contraction. Tatapos ako sa Mapua. Okay? Sa De La Salle University ako magtatapos. Ano ko yun? Ang lalagkit ng mga to Yung mga nagtatrabaho sa kalsada, yung mga nangangalakal, ang lalagkit nitong mga to, parang may mga libog-libog pa. Mga ganun ako nun eh. Maano ko yung bata ko eh. Hindi naman ako pogi, kundi parang gusto ko lang may malinis-linis, ganyan, mapintas. Hindi ako ganito paglaki ko. Pero lahat ng gusto ko hindi ko nakuha. Hindi ako nakapag-college. Nakapag-high school ako, Caloocan High School, tapunan ng mga kick-out. Yung pagpasok ko sa Caloocan, puro sigayo na doon, nagkakagulo rito. Lord, buti na lang, pinagpala kahit paano may konting karunungan. Kaya yung mga siga kaklasiko, puro siga. Caloocan, hindi ako nakukursunada. Kasi mga GRP sila kapag may test eh. Peran. Bakit? Takot pa kasi mga siga, ang lalaki eh. Bakit? Alam mo na kapag ka-test, sa harapan ka. GRP. Nililibre pa ako kapag nag-exercise kami, hamburger. Tsaka soft drinks na nasa cup. Yan, nililibre pa ako. Lord, salamat. Pero hindi natupad ang mga pangarap ko na makapagtapos sa magagandang paaralan. Kasi nihabang ko eh. Hindi ako nakapagdilasal. Sa totoo lang, nakapagpahinante ako. 16 years old ako. Pero yun po ba ako lang mabibigat? Tuwa pa ako. Biglang natuwa ako. Kayo pala to Pinarana sa akin ng Panginoon yung hirap. Kasi ang taas ko eh. Nihabang ko eh. Binaba ako ng Panginoon. Kaya tama yung Bible eh. Ang nagmamataas ay binababa. Pero ako nagpasalamat sa Lord, salamat po kasi nung binaba mo ko, nakita ko yung kabutihan mo sa buhay ko. Natuto kong magbisyo, galit na galit ako sa nagbibisyo. Wala na yung kwenta tao na ito eh. Ano ba meron dyan, ba't hindi nyo maiwas-iwasan? Tinikman ko. Ay, hindi naman pala ito nakaka-addict, mga talaga itong mga to. Ito lang hindi pa nila maiwasan. Pangatlo, ako na hindi makaiwas, pambira yan. Hanggang sa tumanda na ako, nag-droga pa rin ako, pambira. Tagal. Pinanala sa akin ng Diyos, ibig sabihin, pinakita sa akin yung mga bagay na ayoko. Para pagdating ng panahon, alam ko yung buhay na meron din sila. Amen? Hindi pala ganun ang biro. Yung buhay na ganun, mahirap. Kaya, ang dapat natin gawin, mahalin natin sila, abutin natin ang salita ng Diyos. Amen? Kahabagan natin sila kasi ang Diyos nahabag sa atin. Sa akin nahabag, wala akong kwentong tao. Nagpatapos siya ng tao sa Bible School o sa iba pang mga kurso na tinapos nila para lang sa'yo. Para ikaw ay makakilala sa Panginoon. Pero yun, kaya pag binabasa ko yung Hebrew 11, yung sa pananampalataya, yung mga tao doon, nilagari sa dalawa. Yung mga tao sa Hebrew 11, basahin nyo lang sa inyong tahanan, Hebrew chapter 11, yung pananampalataya. Yung mga tao sumampalataya sa Diyos, sinulog ng buhay. Yung mga taong sumampalataya sa Diyos, biniti ng patiwarik sa krus. Yung mga tao sumampalataya sa Diyos, namulubi. Kinalimutan niya yung sarili nilang buhay. Si Apostol Pablo, mayaman, naghirap dahil sumampalataya sa Diyos. Yung mga sumampalataya sa Diyos, hindi nakamtan yung buhay na masagana. Hindi nila naabutan si Jesus. Amen?
Hindi nila nakita yung Kristong pinapangarap nilang dumating. Kasi yung Old Testament, naghihintayan kay Jesus Christ na darating eh. Hindi nila naabutan. Pero bakit ganun ang nangyari sa buhay nila? Isipin nyo. Bakit? Sino nakakaalam? May nakakaalam ba dito? Bakit? Ganun yung buhay nila. Dahil sa pananampalataya. Bakit? Kasi darating ka na nakaupo dyan ngayon. Darating tayo. Para makita natin yung sakripisyo nila sa Diyos. At yung tiyaga na yun, nag-iwan sila ng sulat sa atin na binabasa natin sa Bible. Amen? Na sila yung buhay nila, ganun lang na ginawa ng Diyos para may matutunan ka na nakaupo dyan. Tama? Tiniis nila yun, ganun yung buhay nila, hindi nila alam yung tulog ng Diyos kasi mahal ka ng Diyos. Kasi kung wala sila, hindi sila biniting patiwarik si Peter. Kung hindi may sinulog ng buhay ng panahon, walang Bible. Tama po ba? Walang Hebrew 11. Tama? Wala kang paghuhugutan ng pananampalataya. Wala kang gagayahin na taong sumunod kay Jesus. Amen? Amen. Kaya lahat ng mga tao noon, hinutulot ng Diyos yun. Bakit? Mahal ka niya, kapatid. Gusto niya ipakita sa iyo kung gaano ka ka-espesyal. Kasi ginawa ka ng Diyos, gamit yung kamay niya. Ginawa ka ng Diyos, kawangis at kalarawan niya. Ginawa ka ng Diyos, may purpose ka para maging patotoo sa mga tao susunod sa iyo. Amen? Mga tao sa labas, sa iyong mga magulang, sa iyong mga kapatid, sa iyong kaibigan, may pananampalataya, tinanggap mo siya sa buhay mo, dapat may ipakita mo. Amen? Nilalang sila ng Diyos, yung mga taong nabuhay noon, para mabago yung buhay natin ngayon. Amen? Nagsakripisyo sila ng hirap para sa ating ngayon. Kaya sabi ng Hebreo, hindi sila karapat-dapat sa mundong ito. Hindi nila nakamtan yung buhay na minimithi nila. Pero nag-iwan sila ng pananampalatayang pwede natin gamitin para mapuntahan natin yung lugar na minimithi nilang makamtan. Na ngayon nakamtan na dahil sa ating Panginoong Sus, na ngayon gusto rin nilang makamtan natin. Kaya dapat natin silang sundan. Amen? Kaya purihin ng Diyos sa kanyang paglikha sa atin. Purihin ng Diyos sa mga taong nauna sa atin. Amen? Nagbigay sila ng example at huwaran para sundan natin. Nagsakripisyo sila ng kanilang buhay para makita natin yung kabutihan sa puso nila, yung katatagan nila, yung paninindigan nila, yung pananampalataya nila sa Diyos. At ang Diyos naman, nakita natin na hindi nagdamot ng kabutihan sa kanila. Sinuklian ng Diyos ang kanilang mga pananampalataya ngayon. Kasama niya siya. Amen? Kasama na nila siya. Amen? At tayo naman ngayon, kung susundin natin yung mga pananampalataya nila, makakasama natin din ang Diyos na pinapangarap natin. Amen? Ang tanong nilang doon, kung gusto mo ba makasama ang Diyos? At kung gusto mo ba makasama rin ang mga mahal mo sa buhay, nakasama rin ang Diyos pagdating ng panahon. Amen? Kung gusto mo, gumawa ka para sa Diyos. Ipakita mo yung kabutihan ng Diyos na natanggap mo sa buhay mo sa iyong mga mahal sa buhay at sa iyong kapwa. Amen? Iyon ang nais ng Diyos na gawin natin sa ating buhay. Amen? Kaya tandaan natin, magalak tayo sa Panginoon. Bakit? Tayo dapat magalak kasi ginawa tayo ng Diyos may purpose. At ang purpose, magpatotoo. Na nakilala natin ang Diyos at naging mabuti ang Diyos sa atin para ito ay ibahagi sa iba. Amen? Purpose, sa salita ng Diyos na dapat natin pinangangalagaan at ibinabahagi sa iba. Amen? At panghuli, pang-apat, bakit tayo dapat magalak sa Panginoon? Sabi ng Pilipos, sabi ng Apostol Pablo, sabi dito, dapat tayong galak kasi nung ginawa tayo ng Diyos, tinignan tayo ng Diyos, nasiyahan siya. Okay? Nakuha niyo ba? Nung pinagmasdan ng Diyos yung tao, nasiyahan siya. Natuwa siya. Bakit? Meron lang kagaya niya na magpupuri sa Kanya. Amen? Kaya ikaw, nagpupuri ka ba sa Diyos sa iyong buhay? Sumasamba ka ba sa Diyos sa iyong buhay?
Mapalad ka kapatid kasi natutuwa sa iyo ang Diyos. Nasisiyahan sa iyo ang Diyos kapag ikay kanyang pinagmamasdan. Amen? Kasi meron tayong purpose. Ang purpose ay para sambahin ang natatanging Diyos na may lalang sa ating mga buhay. Kaya kapag pinagmamasdan ka ng Diyos, nagpupuri sa Kanya, nasisiyahan siya. Kaya nung pinagmasdan ng Diyos ang tao, nasiyahan siya. Kaya dapat sa lahat ng oras, iniisip natin yung mga bagay na kasiyasiya sa paningin ng Diyos pag tayo pinagmamasdan. Amen? Kasi bakit? Lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng parusa base sa ating mga ginawang mabubuti at masasamang ginawa nung tayo nabubuhay pa. Kaya dapat, habang pinanonood tayo ng Diyos, dapat lahat ng bagay kasiyasiya lamang na ginagawa natin. At ang kasiyasiyang bagay na dapat natin gawin ay yung humahayo tayo at ipinangangaral ang mabuting balita sa pamamagitan o sa part ng ating pagsamba sa Kanya. Isang pagsamba ang pangangaral ng mabuting balita. Isang pinakamataas na parangal sa Diyos ang pag-aalay ng ating mga buhay bilang banal na handog, buhay at kaaya-aya sa Kanya. Na hindi na tayo magmamayari ng ating mga sarili, kundi ang tanging bagay na ginagawa natin ay yung bagay lang na pinagagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tandaan natin yan. Tayo ay magsaya. Bakit? Kasi ginawa tayo ng Diyos. Pinaghirapan niya gamit ang kanyang mga kamay. Pangalawa, magsaya tayo kasi ginawa tayo ng Diyos. Kamukha niya, kalarawan at kawangis niya. Magsaya tayo dahil ginawa tayo ng Diyos, may purpose. Pinagkatiwalaan niya tayo. At pang-apat, tuwang-tuwa siya nang tayo pagmasdan ng kanyang ginawa. Bakit? Meron na sa kanyang magpupuri. At tayo yun, ang pinaka-the best na papuri. Kaya dapat i-build natin sa Diyos ang pinaka-the best nating papuri, parangal at pagsamba sa dakilan niyang pangalan. Isipin natin palagi hanggang kamatayan nagpakumbaba ang ating Panginoong Jesus. Tayo naman hanggang kamatayan din dapat naninindigan tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Hindi lang kapag wala tayong pera, hindi lang kapag may sakit at karamdaman tayo. Amen? Sa hirap at ginhawa dapat ipinakikita natin sa Diyos na karapat dapat siya sa pagsamba na nauukol lamang dapat sa Kanya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo natin tumayo at tayo manalangin sa Diyos. Hallelujah. O Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong salita na aming napagbulay-bulayan, Panginoon. Lord, yung paglikha mo sa amin, napakabuti mo, Panginoon. At nawa, tanging hiling namin sa iyo, patuloy mo pa kaming imulat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay, sa pamamagitan, Panginoon, mga mahiwagang bagay pa na kaya mo pang gawin sa aming mga buhay. Lord, lalo na yung pangako mo na aming pinangahawakan, Panginoon, na kung kami ay mananalig sa iyo higit pa sa mga nagawa mo nang ikaw ay naririto sa mundo, Panginoon, ang magagawa namin. Lord, gusto naming maranasan yon. Kaya Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, tulungan mo kami, Panginoon, na mapaglabanan ng lahat ng bagay sa aming hinaharap na ito, lalo na ang pagtahak namin sa daan patungo sa iyo. Ang daming mga tukso, Panginoon. Lalo na ngayon malapit ka nang bumalik. Naglalaban-laban ang mga bansa sa bansa, Panginoon. Nababadbad ng kasamaan ng mundo, Panginoon. Mga tao ay nagiging palalo. Mapagmahal sa salapi, Panginoon. Walang utang na loob, Panginoon. Namumuhi siyang mabuti. Hindi na kami, Panginoon, nagpapahalaga sa iyong gawain. Karamihan sa tao, Panginoon, busy sa kanilang hanap buhay. Busy sa pag-asikaso kanilang mga magulang, anak, kapatid, Panginoon. Lord, tinatawag ka na lang namin kapag kailangan ka namin, kapag kami may problema, pag kami may sakit, Panginoon, pag kami wala nang matakbuhan, Panginoon. Lord, pangikir ka na lang namin, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kahangalan na ito, Panginoon. Tapos lalapit kami sa iyo. Pag pinagpahala mo kami, lalayo na naman kami sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo kami. Panginoon, Lord, humihiling kami sa iyo. Tulungan mo kaming mabuksan, Panginoon, ang spiritual naming paningin upang higit namin makita ang kagandahan ng paglikha mo sa amin, Panginoon. Lord, ikaw lang ang Diyos na makakagawa ng bagay na ito, Panginoon. Kami ang tangi namin magagawa, Panginoon, ay magsumamo sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa isip, salita at gawa. Kasabay ng aming hiling, Ama, sa pangalan ni Jesus, ang iyong banal na Espiritu ay pumasa amin, O Diyos. At hintulot mong pagharian kami, Panginoon, upang
Turuan kami magawa, Panginoon, mga bagay na nilaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Nang sa ganun, Lord, magawa namin, mabahagi ang kabutihan mo sa aming mga mahal sa buhay, na alam namin mapapahamak pagdating ng panahon, Panginoon. Lord, ayaw namin mangyari yun. Kaya Lord, mabahagian nawa namin sila ng iyong pag-ibig na nasa sa amin. Tulungan mo kaming mangaral at magturo ng iyong mabuting balita, Panginoon. Bigyan mo rin kami ng kapangyarihang umibig, Panginoon. Bigyan mo rin kami ng kapangyarihang magpagaling ng may karamdaman sa tuwing aming ito'y ipapanalangin, Panginoon. Lord, napakahalaga dito sa aming buhay. Sabi mo sa iyong salita, sa Matthew, Panginoon, nung ginawa mo ito, sinusundan ka ng maraming tao, Lord. Kung itulot mo ito sa aming mga buhay, Lord, maraming tao makakakilala sa iyo, pero Lord, huwag mo kaming hayaan maging suwain, Panginoon. Tulungan mo kaming laging magpakumbaba, Panginoon. At laging nagpapasalamat sa iyo na kahit kami yung pinagpapala, Panginoon, matututo kaming magbalik ng mga pasasalamat, Panginoon, na nauukol lang lamang sa iyo, Panginoon. Lord, huwag namin angkinin amin ang mga nasa sa amin dahil wala naman kaming pag-aari sa mundong ito, Panginoon. Hubad kaming isinilang, Panginoon. Kagaya ni Job, hubad kaming isinilang, Panginoon, at hubad din kaming babalik sa iyo, Panginoon. Sa alubog kami nagmula, sa alubog din kami babalik, Panginoon. Wala kaming halaga, Panginoon, kung wala ka. Walang kabuluhan ng buhay namin, Panginoon, kung wala ka. Kaya Lord, tulungan kami na higit na mapahalagahan ang buhay na ito na yung nilalang na espesyal, Panginoon. Ginawa mo kami sa iyong mga kamay. Ginawa mo kami kawangis at larawan mo. Binigyan mo kami ng purpose, Panginoon. At natuwa ka, Panginoon, ang kami likhain. Kaya lubusin mo, Panginoon, ang iyong kagalakan na nawa dumating ang time, Panginoon. Well done, my good and faithful servant, maririnig namin mula sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo kami magsikap. Tulungan mo kami magtiyaga. Tulungan mo kami magtiis. Tulungan mo kami umibig, Panginoon. At maging tapat sa iyo ng tuluyan, Panginoon, nang sa ganun, Panginoon, wawasak ang gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Lord, salamat sa umagang ito. Patnubayan mo at pagpalain ng mga taong naririto, Panginoon. Alam ko, Panginoon, kanya-kanya kaming may mga suliranin sa aming buhay, pero Lord, hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, malaki kang Diyos, Panginoon. At napakamakapangyarihan mong Diyos na lumalang sa amin na espesyal sa iyong paningin, Panginoon. Kami yung nilikha, ulitin lang namin, Panginoon, sa kamay mo. Wangis at larawan, Panginoon, may purpose at natutuwa ka sa amin, Panginoon. Kaya Lord, wala kaming ibang gagawin kundi paglilingkuran ka. Sa oras na ito, salamat sa iyong mga salita na nagbigay liwanag sa aming mga madilim na paningin, Panginoon. Salamat po, purihin ka, patnubayan mo kami, mangyari ang iyong kalooban, ikaw lang ang aming sasambahin, ikaw lang at wala ng iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang lahat ng karangalan at purihin ang ating Panginoong Jesus. Yan.